exciting part. Tama ba? Exciting part ba yung susunod? Ako lagi akong na-excite sa Word of God. Lagi talaga akong na-excite kasi lalo na kapag may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Doon mo maipo-focus yung ano mo, yung isip mo, kung ano yung sasabihin sa ng Lord. Kasi sa totoo lang, mahirap magpasalamat kapag dumadaan ka sa mga matitinding pagsubok. Pero once na maririnig mo yung salita ng Diyos, doon talaga magiging kampante, malinis yung heart mo, tapos masasabi mo sa sarili mo na, thank you Lord, kasi narinig ko yung salita mo. Kaya mga kapatid, yung salita ngayon ng Lord na ihahatid sa atin ng ating kapatid, gawin po natin itong model. Gawin po natin itong parang ihahalin tulad yung sarili natin kung paano namuhay si Jesus noon sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng mga samot-saring mga sigalot. Kaya yung Word of God na to, na ihahatid sa atin ng ating kapatid, lagi po nating isa-isip, isa-puso, at maaari po nating idalhin o isabihin sa mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Lord. Kasi ito po yung inaabangan ko ngayong araw. Yun po yung Word of God sa araw na ito, yun po yung maibabahagi ko sa mga kapatid ko, lalong-lalo na sa nanay ko. Kaya ma-excite po yung bawat isa sa atin. At focus po tayo, hingin po natin yung tulong ng banal na spirito para po i-guide tayo kung paano maunawaan yung bawat word na sasabihin sa atin. Kaya hindi ko na po patatagalin. Tinatawag ko po yung ating magandang Sis Michelle Ann para po ihatid ang salita ng Diyos sa araw na ito. Praise. Yan. So, salamat po, no? Unang-una, nagpapasalamat tayong lahat dahil nandito tayo. Yun pa lang sa napakalaking pasasalamat, no? Kasi alam ko, ang dami talaga nating gawain sa labas. Tama. Parang kahapon nga, magpa-practice na lang, ang dami pang ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan tapusin, pero salamat dahil nakapag-practice pa rin kahapon. At ngayon, nandito ang bawat isa. Ang dami nating battles. Tama. Ang daming kontrabida. Kasi maganda ang storya. Yan. 'Di ba? So, ano lang 'yon, pampainit. Kasi lahat naman tayo ay dumaraan sa iba't ibang battles. 'Di ba? So, ngayon, dadagdagan ko lang yung battles natin. Hindi. Kasi naniniwala, si Lord, ang inano niya sa akin kanina, sabi ko, Lord, ito ba talaga yung mensahe mo? Kasi baka imbis na makagaan, is makabigat. Pero ang sabi ni Lord sa revelation niya is, hindi mo kasi gagamitin yung isang bagay pag hindi mo alam kung gaano siya kahalaga. Hindi mo gagawin yung isang bagay na hindi mo alam na yun pala yung solusyon. 'Di ba? Parang sa kodigo, 'di ba? Kung may exam ka, tatabi ka sa matalino. Tama, ang galing nyo doon. Parang alam ko na kung ano yung ginagawa nyo sa school. 'Di ba? So ngayon, magsisimula muna tayo sa medyo mabigat. Pero unti-unti, makikita natin kung na meron pala siyang magandang solusyon. Okay? Sige, so bago tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po munang lahat ay yumuko, manalangin, magpakumbaba, kausapin muna natin ang Diyos, na ihanda yung ating puso at ating isipan sa lahat ng maririnig natin mula sa Kanya ngayon, kasi mensahe niya naman po ito. So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Tunay nga, Panginoon, Lord, grabe, yung pagmamahal mo para sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo. Totoo na sa'yo nanggagaling ang lahat-lahat ng galing sa amin, Lord. You are the source of everything, Panginoon. We are just the recipient. We are just the receiver of your blessings, of your love, of your goodness, of your grace, Panginoon. Wala talaga kami kung wala ka, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Sa araw na ito, wala kaming ibang gusto kundi maging seryoso sa'yo. Wala kaming ibang gusto kundi makinig, matuto, mabago, kasi yun naman yung purpose bakit kami nandito. Lord, alam namin na ang dami naming kapalpakan sa buhay, ang dami naming kapangitan, ang dami naming pagkukulang at pagkakasala. Yun ay dahil kami. Yun kasi kami. Pero alam ko na merong solusyon sa lahat ng ito, Panginoon. At yun po yung gusto naming matutunan sa araw na ito. Kaya Lord, ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Naway bigyan mo kami ng teachable heart, open spirit, Panginoon, na handang tanggapin yung mga salita mo na mapapakinggan namin ngayon, God. And humble, Panginoon, kami na tatanggap ng mga corrections, ng mga pagtutuwid mo, Panginoon. Dahil bilang isang ama, minamahal mo kami, kaya gusto mo kaming mabago. Ito yung klase ng pagmamahal, Lord, na kailangan namin. Kasi sabi nga, ang totoong pagmamahal ay nagdidisiplina, ginagawa ko ano yung tama. Kaya salamat, Panginoon. Naway ka po ang manahan sa bawat isa. Pangunahan mo lang po ako, Lord. It is your message, not me, Lord, ang magsasalita. Hindi ako, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po sa iyo ko po ito pinagkakatiwala. Ang gawain na ito, uuwi kami ng may kapayapaan, uuwi kami ng naliwanagan kami, uuwi kami ng may katagumpayan, at uuwi kami na alam na namin yung solusyon sa aming mga pinagdadaanan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan na. So, sabi nga kanina, 'di ba, parang binigyan ko na kayo ng pahapyaw na meron talagang mga kontrabida. Kasi merong magandang storya. So, nung nagtanong kasi ako last week, kung ano yung parang magiging tema pa rin natin this month, may ang ano sa akin is itutuloy na lang yung discipline kasi hindi pa naman siya natatakel talaga lahat. So, nagsik din ako kay God kung yun din ba yung message niya. So, ngayon, pupunta tayo sa pinakamahirap na discipline. Which is, mabibreak tayong lahat. Kasi ang hardest type of discipline is discipline of ourselves. Kasi sabi nga sa philosophy of man namin before, which is hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya, sabi dito, the greatest enemy is not the enemy, but ourselves. Napastop ako doon ah. O nga no, parang tamang-tama yun. Ganon. So, sabi niya, kasi sabi nga, yung enemy, sabi nga ni Kuya Arman ata yun before, na ang enemy, wala naman talaga siyang power unless i-allow mo siya. 'Di ba? Wala siyang kapangyarihan unless bigyan mo siya ng access. Unless bigyan mo siya ng opportunity. Unless bigyan mo siya ng timing. So, discipline of ourselves. Una, ito na yung puntos natin ha, dediretsuhin ko na. So, yung greatest enemy daw natin ay sarili natin. Bakit kaya? Kasi, tandaan natin, yung ibang tao, pwede tayong diktahan. Pero, sa hulit-huli, tayo pa rin ang magdidesisyon. 'Di ba? Sabi nga ni Ate Hazel, hindi nga kayo na-disiplina ng magulang nyo, ako pa Kumbaga, ibig nyo sabihin ni Ate Hazel is, meron tayong kanya-kanyang pag-iisip eh. 'Di ba? Meron tayong mga sariling desisyon. Meron tayong mga sariling pinapaniwalaan at ipinaglalaban. Tama.
Kaya, ang greatest enemy is hindi yung enemy at hindi rin yung ibang tao, kundi yung sarili natin. Okay? So, sabi niya, ang unang-unang S sa self, kasi yung pointers natin ngayon is self. Pag-uusapan muna natin yung ating sarili. Kasi, sabi nga, hindi natin madidisiplina ang ibang tao, kundi natin madidisiplina ang ating mga sarili. Tama, tama. Diba? So, hindi tayo magiging effective na leader, hindi tayo magiging effective na kung ano man yung ginagawa natin sa ministry, hindi tayo magiging effective na mga ate, mga kuya, mga nanay, kung hindi natin kayang disiplinahin, unang-una ang ating sarili. 'Di ba? So, unang-una nating S sa araw na ito ay S for success. So, sino po yung, ewan ko ito kasi yung unang ibinigay sa akin ni Lord kasi siguro nandito din ako sa moment na to, na parang, sino ba yung nag-a-achieve sa atin ng mga bagay-bagay sa earth? Bagay-bagay sa earth. Di ba yung mga success ng mundo? Di ba yung pleasure ng mundo? Alam ba natin na sa tingin pa lang natin, pumapasok na yung desire? Di ba? For example, naghahangad ka ng mga bagay o ng mga tao sa paligid mo, ng sitwasyon. Sana meron din ako nito. Diba? Sana maganda rin ako. Or ano pa mang mga bagay na kinaiinggitan natin. Unang-una nun, ang naano doon is yung self din natin. So, sabi nga sa Mateo 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So sabi doon, nung pinag-aralan ko tong verse na to, kasi naging devotion ko din siya, sabi niya, kung ano daw yung lagi mong pinagtutuunan ng pansin, pinagtutuunan ng lakas, pinagtutuunan mo ng isip mo, ng attention mo, doon talaga napupunta yung puso mo. Pansinin niyo to Pag merong kang taong, hindi naman siya crush noon, pero dahil lagi kayo nagkakachat, kanina nahuhulog ang puso? Sa kachat. Parang dito din tayo sa kabila. Diba? Kung sino yung lagi mong nakakausap, kung sino yung lagi mong nasasamahan, diba? Kung saan nakatutok yung mga mata mo, yung puso mo, yun din yung nagiging laman. Diba? So, sa self natin, imagine natin, ano ba yung unang nagiging laman ng puso natin? Ano yung mga nagiging unang laman ng puso natin? Achievement ba yan? Lalaki. Relationship ba yan? Wag naman specific, di ba? Baka mag-react yung mga girls natin dyan. Relationship ba yan? Di ba? Or material na bagay? Lahat ng yan, kailangan nating disiplinahin. Kasi, hindi daw masama maghanangad ng mga bagay na yan. Pero, kung yan na yung nakakahigit, yun na yung hindi. Kung yun na yung higit, yun na yung dapat wag nang ipilit. So sabi, huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung asaan, naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So unang-una nating i-check yung ating sarili. Mamaya pag uwi nyo, check nyo muna ulit yung sarili nyo, mag-self-check muna tayo. Ano yung lagi kong unang ginagawa pagkagising sa umaga? Hindi ako nagsabi niyan.
Dinugtungan nyo lang. O, yung mga nanay, kung walang cellphone, anong mga una nyong ginagawa sa umaga? Uy, gumaganon si Alisa! Bakit gumaganon si Alisa? Hala, sis Ren. Mukhang iba yung sinasabi ni Alisa. Umagang-umaga daw nagbubunga. Ayan. So, unang-una nating i-check, kailangan, napakahalaga nito. Kasi, pag hindi natin na-check yung sarili natin sa umaga pa lang, ang bilis pa naman manita ng mata. Pero di natin nakikita ang ating mga sariling gawa. 'Di ba? Ano daw yung unang kailangan disiplinahin? Sarili, self, yung success natin. So baka kasi iba na yung laman ng puso natin. Pangalawa po, sa self ay E. Ano po kaya yung E? Ano yung mga kailangan nating disiplinahin? E is expressions. So, ano lang po ito, pahapayo ha. So sabi niya dito, na yung expression is anything na sinasabi mo or ginagawa mo. Anything na nag-express ng meaning, ng message. 'Di ba? O umpisa, sa pananalita. So, sino po ba dito yung hanggang ngayon malupit pa din magsalita? 'Di ba? Yung may puto kutsinta pa din. At kung hindi marinig ni leader, okay lang yun. Pag narinig, tago. Kasi may disciplinary na. So, sabi dito, Kawikaan 16 verse 20 to 21, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag wala nang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip, at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy at ang labo-labo kung maraming mapanggulo. So, sinasabi lang dito na kung may mga away, gulo, yan, kailangan, sabi nga, wag nang manggatong. Sino po ba dito yung hanggang ngayon, mahilig pa din manggatong? 'Di ba pag may nag-aaway na, sige, okay lang yan, ganito yung ginawa niya sa'yo, gawin mo din to. Yan. Ay, hindi. Huwag kang papayag na hindi ka makakaganti. Dapat lumaban ka. Sinaktan ka eh. 'Di ba? Mukhang tama, 'di ba? Pero mali. 'Di ba? Sabi, hindi ako papayag. Lalaban tayo. 'Di ba? Pero ang sabi ng Bible, mamamatay ang apoy kung wala ng panggatong. So, 'di ba sabi nga sa Bible, blessed are the peacemaker. Blessed are the peacemakers. So, wag nating yung expression natin, expression, sinasabi niya yung pananalita natin. 'Di ba? Anything na lumalabas sa bibig natin, nag-express yan ng meaning, nag-express yan ng message. So, dapat ingatan natin yun. Parte pa rin siya ng ating sarili. 'Di ba? Kasi minsan, sabi nga like ko din naman sinasabi to sa sarili ko, nauuna kasi yung bibig kesa sa isip. Tama. 'Di ba? Nauuna yung bibig kesa sa isip. 'Di ba? Nauuna yung emosyon kesa sa 'di ba? Sa wisdom ng Panginoon. So, iwasan po natin na tayo ay kasi self natin napakalaking kaaway nito. At meron pa namang mga pagkakataon na once nasabi mo na kahit ano pang pagmamakaawa at paghingi mo ng tawad, hindi na talaga siya mag-heal. So, ingatan natin na hindi tayo makasakit sa iba. Sabi sa Santiago 3 verse 9 to 10, sabi niya, with the tongue, we praise our Lord and Father. And with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. So sabi niya sa Tagalog, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin, oh my gosh,
sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. So, self. 'Di ba? So, aminado naman tayo, may mga times talaga na nakakapagsabi tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. 'Di ba? May mga times talaga na hindi tayo nagiging ganun ka-careful. So, babantay, simula ngayon, mamaya, hawakan na natin yung mga sarili nating bibig, hawakan natin yung sarili nating puso, hawakan natin yung sarili natin, mga sarili natin, kasi kailangan natin yung bantayan. 'Di ba? Kasi sabi nga, kung ayaw mong disiplinahin ka ng iba, disiplinahin mo na ang sarili mo. Kasi mas mahirap pag nanggaling pa sa iba ang disiplina. Tama. 'Di ba? Sino ba yung gusto na laging pinagsasabihan at pinagagalitan? 'Di ba? Sino yung sabi ni Alisa, yung ganon. So, umaga pa lang, gumaganon na daw. 'Di ba? Masakit siya sa tenga, hindi siya masarap, hindi siya maganda. Kaya kung ayaw daw nating paggalitan at pagsabihan at laging, 'di ba? Lagot ka daw mamaya, Ate Alisa. Dapat, sabi, kahit naman si Gideon sabi ko, ang aga-aga, almusal mo, computer. 'Di ba? So kung hindi niya ginawa yun, wala sana, tahimik sana ang bahay. Ginawa niya mag-computer. So nagdakdak din ako. So, it's a tie. 'Di ba? So, bantayan natin ang ating mga bibig. Kasi sabi, ito po yung sabi niya, those who guard their lips, ito po, kaya nag-iingat din akong magsalit. Though medyo may mga times na tayo. Pero kasi gusto, ko yun na magpatawa, ganon. Pero, yun, may times na iingatan ko na rin yung bibig ko. May times. So, sabi dito, those who guard, iniingatan, those who guard their lips, preserve their lives. But those who speak rashly will come to ruin. Eto nung nabasa ko tong na to, kaya dun ako naging matalino magsalita. Sabi niya, ang nag-iingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. 'Di ba? Okay lang naman mag-express, okay lang naman magsalita, okay lang pero nandun tayo sa mag-ingat din tayo kasi baka bumalik sa atin kung ano yung sinasabi natin. 'Di ba? Pangalawa, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng iba't ibang tao. Ang nakikita lang natin is kung ano lang yung nasa surface. Pero hindi natin alam yung kinalakihan niya, yung pagpapalaki sa kanya, pagtrato sa kanya ng magulang niya. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam yung mga behind the scenes ng buhay niya. Hindi natin alam ano yung mga masasakit na pinagdaanan niya sa buhay. Kaya kung magsasalita tayo, always speak with love. Diba? Always speak with gentleness. Always speak na, pag ikaw ba yung nasa sitwasyon, okay ba sa'yong marinig yung ganun? 'Di ba? And, ingatan mo kasi sabi nga, ang maingat magsalita, nag-iingat ng kanyang buhay. Nakakatakot po magsalita. Actually, kaya malaking responsibility namin yung mga tumatayo dito sa harap. Kung pwede lang, actually, lagi namin sinasurrender yung namin na Lord, ganito, kasi ang hirap magsalita talaga. 'Di ba? Kasi pwedeng bumalik yun sa amin. So, ingatan natin ang ating bibig. Ingatan. At sabi niya, eto, last na to sa patungkol sa bibig, the lips of fools. Tignan mo ang labi ng mga mangmang ang naghahatid ng alitan. Ayan. And their mouths invite
a beating. So sabi niya, ang labi daw ng mga mangmang nagiging dahilan ng alitan. Yung salita ka lang ng salita pero hindi mo naman alam yung buong storya. Tama. Kaya may mga youth akong kinakausap dito, sabi ko, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Kasi mahirap pong magsalita na hindi mo naman talaga alam. Unang-una, dapat points to points, alam mo. And dapat may wisdom ka. Katulad ni Haring Solomon, kung paano niya sinolve yung problema ng dalawang ina na nag-aagawan sa isang bata, kailangan mong masolusyonan na kumbaga, mawiwin mo yung fight, mawiwin mo yung relationship, hindi mawiwin mo yung relationship, hindi yung fight. Kasi ano namang sense, may manalo nga sa kanilang dalawa. 'Di ba? Pero sira naman yung pagkakaibigan, sira naman yung relasyon, sira naman yung pamilya. Anong sense nun? Kaya dapat dun lang tayo lagi sa tama. Dun lang tayo lagi sa kung ano ang totoo. Kasi sabi nga, you will never go wrong when you are always in the right track. Okay? So, pagka lagi ka lang nasa tama. So, ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. So, yun yung sabi niya, ang kanyang bibig, maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag sa anak kahuhulugan. Yan. So, ikaw lang din yung gumagawa. Actually, sabi nga, yung mga matatalino, hindi ko lang mahanap yung verse na yun eh. Sabi, ang mga matatalino, nag-iingat ng kanilang mga bibig. Kasi lumalabas sa bibig kung ano yung laman ng puso. Kaya kung puro basura yung nilalabas ng bibig mo, yun din yung laman ng puso mo. Kung mangmang ka, tapos salita ka ng salita, talagang lumalabas ang pagiging mangmang mo. Pero pag tahimik ka, kahit hindi ka ganun katalino, pero nandun yung pagpipigil mo sa sarili mo, nandun yung alam mo kung ano yung dapat sabihin at hindi dapat sabihin, nagiging matalino ka. Kasi iniingatan mo yung sarili mo. Parang ganito lang yan eh. Wala ka nang alam. Diba? So dapat manahimik ka muna kasi baka yung sasabihin mo, magpamukha na wala ka lalong alam. So ako din, ganun ako. Pag hindi ko pa alam yung isang bagay, tatahimik muna ako. Kasi baka malaman nila na hindi mo alam. Diba? Parang, kumbaga ingatan mo na yung bawat sasabihin mo ay magbibigay ng impact. Diba? Magbibigay ng kahulugan, ng information, ng transformation, hindi kaguluhan. Next. So, kasi sabi niya nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon. Diba? Upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, dapat ganun po tayo. Sabi nga, hindi kung ano yung gusto mo lang sabihin. Kasi minsan, yung gusto mong sabihin, hindi siya nakakatulong. Kailangan natin magkaroon ng discernment, kailan at paano sasabihin. Hindi lang kung ano yung gusto nating sabihin. Kasi lahat naman tayo kaya magsalita pero hindi lahat tayo merong pag-ibig sa pagsasalita. Hindi lahat tayo may wisdom, kaya yun yung kailangan nating hingiin kay Lord bago bumuka yung ating bibig. 'Di ba? Meron nga isa pang verse na nabasa ko na yung asawa daw na dakdak ng dakdak, parang madalas ang sarap iwan ng asawa. Oy, may nagtama ata ah. 'Di ba? Pag dakdak ka ng dakdak, yung babae, dakdak ng dakdak dito, dakdak doon, puna dito, puna doon. Sabi dun sa verse na yon, baka yung lalaki maghanap ng tahimik na bahay. Kung saan hindi siya makakaramdam ng ganon. Ay, kung lalaki yung dakdak, baka naman yung babae yung maghanap. Diba? So, imagine, na lang natin na ang mundo ay magulo na. So, dapat sa tahanan natin may kapayapaan na. So, eto na.
Feeling ko maraming tatamaan dito. Discipline your love. Discipline your love. Bakit naman, Lord? Nagmamahal lang naman ako. Bakit kailangan disiplinahin? Bakit kailangan kontrolin? Bakit kailangan yung tama pa din? Though mahirap talaga siya, kasi sabi nga, pag ang puso kinilig, di na nakikinig. Diba? Sabi, pag ang puso kinilig, di na nakikinig. Kahit anong sabi ng leader. Diba? Kahit anong sabi ng payo ni ganito, eto na, ganyan. Pero totoo naman, lahat tayo dumadaan sa ganon, diba? Sino ba hindi dumating sa ganon? Lahat naman tayo, diba? Kaya nga may mga anak na tayo, ay yung iba, hindi tayo, tayo no? So, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na mali ang love. Nga lang, kailangan nga na may basis tayo sa tamang pagmamahal. Di ba? Kasi ang love is a gift. Tandaan natin, meron ngang greatest love of all si Jesus. Na ginawa niya ang lahat, masungkit ka lamang. Yun yung greatest love. Pero ginawa niya yon not in rush, but in perfect timing. In a specific time, sabi nga sa Bible, in an appointed time, inilay down ni Lord yung buhay niya para sa atin. Hindi siya nagmadali, hindi siya out of compulsion. Hindi, kailangan ko na silang iligtas, kundi mapupunta sila sa impyerno. Hindi. Meron siyang perfect and set and appointed time para gawin yun. In-orchestrate niya lahat ng bagay ng maayos. Hindi siya nag-rush. So sabi nga, di ba, sa favorite verse ng karamihan na naghihintay, love is patient. Diba? 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. So it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. So, ang pinakaano dito is love is patient talaga. Though sobrang hirap talagang maghintay. Actually, parang sabihin natin na ito talaga yung pinakamahirap na test. Ang paghihintay. O, bakit kang ngumiti? Bata ka pa. Mag-aral ka muna. Ikaw, Sherline, ha? Huwag kang ngumiti. Diba? Ang pinakamahirap na test sa love ay ang paghihintay. Tama. Kasi gusto natin kasi talaga na maranasan na mahalin tayo, ganon. Pero hanggat hindi nga daw natin nakikita yung greatest example, wala kasi tayong paggagayahan ng pagmamahal. Ang magiging paggagayahan natin, ang magiging basehan natin, sabihin natin, mahal ko siya. Kaya kahit may asawa na siya, basta mahal ko siya. Diba? Maghal kita, maging sino ka man. Diba? Kahit na gulo-gulo yung buhay, kahit na alam mo naman na hindi talaga naka-align sa will ni Lord. Diba? Ipaglalaban mo kahit mali. Alam mo yung tagline before na, mamahalin kita, maging sino ka man. Meron pa isa parang kahit na dalawa sila, okay lang, kasi mahal kita. Parang ganon, na parang kahit na dalawa daw kaming mahal mo, okay lang. Kasi basta, 'di ba? Hati na lang kami, okay lang 'yun. 'Di ba? Ganon yung magulong pagmamahal. Pero hindi po ganon si Lord. Hindi magulo yung pagmamahal ni Lord sa atin. Tama? Hindi magulo. Kaya nga, binigyan niya tayo ng example ng pagmamahal. 'Di ba? Love is kind.
So it does not boast, it is not proud. So kung yung klase ng pagmamahal natin ay ganun pa, self-seeking, gusto ko akin ka lang. Pag nadyan yung mga friends mo, hindi, sa akin ka lang. Uy, grabe dati alam ko yung mga ganyang na kailangan pagka may, kunyari, magkakaibigan pa tayo, sama-sama. Pero pag nandyan na yung crush at naging kayo na, yung kaibigan na iwan na. Diba? Parang, hindi, diba? Pero, isama mo naman yung joke lang. Hindi. So, ang ibig sabihin lang nun, may mga times kasi na nawawalan tayo sa balanse. Diba? Pero, hindi ko sinasabi, diba? May mga time for everything. Pwede namang may time for friends, may time for relationship, may time for family. Lahat naman kasi yan, pwede naman. Diba? So, yun. Baga, wag lang tayo mag-compromise. Diba? So, hindi lang yun. Pagka nagmahal na, bahala na ang pamilya. Di ba? Iwanan na yung pamilya. Wala ka nang say. Basta ako may mahal ako. Ganon. So, hindi pa rin po yun tama. Mas maganda na i-honor talaga natin yung sasabihin ng mga family natin, ng family members, di ba? Ng leaders natin, lahat. Kasi, sabi nga, pag perfect will naman ni Lord, siya naman din ang mag-organize ng lahat. Diba? So kung hindi pa talaga siya ina-align ni Lord lahat, baka it takes time. Diba? So, eto na, nasa F na tayo. Sa self. Ano yung S? Success. Ano yung E? Ayun. Yung L? And F? Free will. Kailangan nating kontrolin ang ating free will. Kasi bakit? Sabi nila, malaya naman akong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Buhay ko naman to. Katawan ko naman to. Sarili ko naman to. Ako naman yung nagpapakain sa sarili ko. Bakit kailangan kong intindihin ang sasabihin ng iba? Diba? Ang sabi sa Bible, tignan natin kung tama po ito. Kung yung mga ganong pananaw ay tama. Sabi niya sa Ayan. Sabi niya sa 1 Corinthians 10 verse 23, sabi niya, ang title dito, The Believer's Freedom. So may kalayaan talaga tayo. Siyempre, di ba, yun nga, kaya nga tayo nandito kasi may kalayaan tayo eh. Pero ang sabi niya dito, I have the right to do anything. Meron akong karapatan na gawin ang lahat ng bagay. But not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. So sabi niya yan sa 1 Corinthians 10, 23 to 24. So, sabi niya, oo nga naman. Di ba sabi ng iba kasi, katawan ko naman to. Totoo ba yung ganong prinsipyo? Katawan ko naman to. Sige nga, gumawa ka nga ng sarili mong mata kasi katawan mo naman tala yan. Kung ikaw nga ang gumawa niyan, sige nga, gumawa ka ng sariling mata. Sige nga, pag naputulan ka ba ng kamay, mabubuo mo ba ulit yung kamay mo? So, we are not the owner of our body, of our life. We are just the receiver. We are just the recipient of God's blessing. Ang Diyos talaga yung nagmamay-ari ng katawan natin. Diba? Ang Diyos talaga yung nagmamay-ari ng buhay natin. Kaya hindi tayo malayang gawin kung ano lang yung gusto natin. Kasi mananagot at mananagot pa rin tayo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Sabi nga dun sa shinare ko din, 59% ng makikita sa katawan natin ay makikita din sa soil. Ano yung soil? Yung lupa. Isang patunay po yun at matibay na patunay na tayong lahat ay galing lang sa lupa.
na ang nagbigay lang ng katawan, ng forma sa atin, ng hininga sa atin, ng mata sa atin, ng kalamnan sa atin, walang iba ang Diyos. Kaya hindi tayo ang nagmamay-ari ng buhay natin. Dati, naniniwala tayo sa ganon. Tama. Pera ko naman to, ako yung gagastos na ito. Puso ko naman to, bahala na kung kanino tumibok. Kung gusto niya ako, edi gusto ko na rin siya. Diba? So, kaya tayo nagkakamali. Kasi lagi tayo nagmamadali. Minsan, lagi rin tayong ng damdamin natin. Kaya lagi tayo nasasaktan. Tama. So, ang ating kalayaan, sabi nga ni Papa Ricky, ang ating kalayaan ay gamitin natin ng tama. Huwag yung kalayaan na makakasira. So, dito na po tayo. Ito yung sad part. Sino nga ba ang kayang dumisiplina ng ating sarili? Sino nga ba ang kayang dumisiplina ng ating sarili? Kaya ko bang disiplinahin yung sarili kong gusto? Yung desire ng puso ko na gustong-gusto ko na siya? Gusto ko itong gawin? Gusto ko itong angkinin? Itong mga bagay na makamundo, itong mga kasalanan ko? Sino bang makakapagdisiplina ng ating sarili? Kasi ang totoo, lumalaban talaga yan. Sabi nga 'di ba sa Bible, na yung gusto daw ng flesh ay, pag yun yung sinunod mo, mamamatay ka. Pero kung yung spirit, yung mangunguna sa'yo, yung mabubuhay sa'yo, ay ang Espiritu ng Diyos, yun yung paghahariin mo, mabubuhay ka. Pero ang question is, ang hirap disiplinahin ng sarili. Kasi lagi yang may gusto na tiliwas sa gusto ng Diyos. Pero meron tayong dalawang step. Dito po tayo, step para madisiplina ang ating sarili. S lang to. S at saka S. Still. Sabi, si Lord, gusto ka naman niyang punuin. Ang problema kasi, nakakita na ba kayo ng baso? Na ito yung pitchel, at gusto niyang punuin yung baso, kaso lang yung baso ang likot. Umaandar, moving yung baso. Kaya imbis na gusto kayong punuin ng Diyos, pero dahil hindi ka naman pumupunta sa secret date nyo ni Lord, hindi ka niya mapuno-puno. Sa secret place natin kay Lord, doon niya tayong gustong punuin para mapagtagumpayan mo yung self mo. Yung kahinaan natin, yung kasalanan natin, yung mga bagay na tayo lang yung nakakaalam, gusto tayong tulungan ng Diyos doon. Ang problema lang kasi, lagi tayong abala sa napakaraming bagay. Tandaan natin si Martha at si Maria. Sino ang kinalugdan? Si Maria, hindi si Martha. Importante po na tayo'y, kahit gaano tayo kabisi, kahit nandiyan na yung bills, at nandiyan na yung deadline ng school, kahit na gaano pa kadami yung ginagawa natin sa mundo, sa life natin, be still and know that I am God. Meron siyang kayang gawin na hindi natin kayang gawin, kaya kailangan umupo ka muna at manahimik para alam mo kung saan ka magsisimula at paano mo siya gagawin. 'Di ba? Huwag nating pangunahan si Lord at huwag daw natin siyang diktahan. Kasi ang problema sa atin, parang kinukuha natin yung timing ni Lord. So, sabi din niya sa Exodus 14:14, I will fight for you. You only need to be still. Ang Diyos ang lalaban sa atin. Sa mga challenges na hindi natin kaya mapagtagumpayan, yung sarili natin na hindi natin kayang ituwid, itama, baguhin, hindi natin kayang basagin yung sarili natin, hindi natin kayang turuan yung sarili natin, hindi natin kayang wasakin yung kasalanan.
yung mga kaguluhan sa puso at isip natin, yung mga napakabigat karumihan natin, si Lord ang tutulong sa atin. You only need to be still. Kailangan mo lang pumayapa. Kailangan mo lang manahimik. Kailangan mo maghintay sa Kanya. Sabi ng Bible, di ba? Wait. 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 Wait on the Lord. Kasi sasagutin ka niya, tutulungan ka niya. Ang hirap lang kasi sa ating maghintay. Pero yung paghihintay natin, dun lang natin nakukuha. Kasi sabi nga, our journey is sometimes, yun yung mas kesa sa destination natin. Kasi mas ma-appreciate lang natin yung destination, depende sa ating journey. And last po na step is surrender. Kasi hindi mo rin talaga malalagpasan or mapagtatagumpayan yung sarili mo na mortal mong kaaway, mortal mong karibal sa success mo, mortal mong kalaban sa gustong ibigay sa'yo ni Lord, sa plano ni Lord, yung pinakamortal mong kaaway, si sarili mo, hindi mo siya mapagtatagumpayan kung hindi mo kayang mag-surrender. Surrender, sumuko sa Panginoon. Kasi yun lang talaga yung will, yun lang talaga yung way na si Lord ang mangunguna sa buhay mo. Kasi wala naman pong dalawang hari sa isang kaharian. Diba? Meron bang kayong nakita na dalawa ang hari, pero isa lang yung kaharian? Sige nga, mag-isip nga kayo. Sa Pilipinas pa nga lang, isa lang ang presidente. Ganon din po sa puso natin. Pag dalawa kayo ni Lord yung naglalabo-labo, hindi talaga siya magiging maayos. Pero yun, kailangan nating sumuko sa Panginoon. So ngayon, nakita na ba natin yung self natin? Tayo po muna ipanandali ang yumuko. I-close natin ang ating mga mata. At alamin natin saang parte ng buhay natin yung may matindi pa ring laban. Ang hirap kalaban ng sarili. Kasi yung sarili natin may sarili ang gusto. May sarili ang oras. May sarili ang gustong marating. Pero si Lord, lagi mong isipin na mas the best yung plano niya para sa atin. Lagi nating isipin na hanggat hindi tayo sumusuko kay Lord, tayo lang din yung nagde-delay ng blessing niya para sa atin. Sabi nga, yung delay ng buhay natin, it is because of our disobedience. Gusto naman ni Lord na i-bless ka. Gusto ni Lord na maging mayabong ka. Gusto ni Lord na i-prosper yung ministry mo. Gusto ni Lord na maging successful ka sa ginagawa mo. Gusto ni Lord na maging maayos yung pamilya mo. Gusto ni Lord na maitama yung family mo, yung relationship mo, yung marriage mo. Lahat ng bagay gusto naman ni Lord ibigay sa'yo. Abundantly pa nga. Sabi niya sa John 10:10, diba, na gusto niya ibigay yung life abundantly. Hindi yung pwedeng sakto lang na buhay, kundi yung masaganang buhay. Nga lang, hanggat yung self mo, hanggat ikaw yung nakaupo sa trono ng buhay mo, hanggat ikaw yung nasusunod at nagpapatakbo nito, hindi malayang makakakilos si Lord para baguhin ang buhay mo. Nakakainis isipin kasi minsan, kina-question natin si Lord, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito pa rin ako? Bakit hindi ko pa rin na-achieve to? Pero hindi natin nakakalimutan nating i-check yung sarili natin. Ano nga ba yung ginagawa ko?
Bakit may pumipigil sa blessings ko? Minsan, ang bilis nating ituro yung pagkakamali kay Lord. Pero ang totoong nagkakamali at nagkukulang ay tayo. Diba, ang bilis nating ituro sa iba yung pagkakamali. Siya kasi, ito kasi, yung sitwasyon, mali kasi. Yung lugar, mali kasi. Ganito kasi ako pinanganak, mahirap ako ipinanganak. Pero ang totoo nating kalaban yung sarili natin. Kasi ayaw nating sumunod sa Diyos. Kaya ngayon, ito na yung moment natin. I-check natin yung sarili natin. Saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkakamali? Ano yung kasalanan na nagawa natin? Ano yung mga bagay na alam na nating mali, pero nandun pa rin tayo sa sitwasyon na yun. At hindi natin kayang malabasan. At hindi pa natin mapagtagumpayan. Ang dami. Ang dami, Lord. Yung pagiging impatient pa lang natin hindi na natin makayanan, lagpasan Diba yung mga sarili nating pananalita? Tayo mismo, kinukurse natin yung sarili natin. Sinusumpa natin yung sarili natin, hindi ko to kaya, hindi ako ganito. Tapos nagtataka tayo, bakit ganito pa rin yung buhay natin? Tignan natin ano ba yung sinasabi natin at ano ba yung ginagawa natin. Tapos nakikita natin yung iba na pinagpapala. Tapos sasabihin natin kay Lord na, Lord, bakit sila pinagpapala, ako hindi? Let's check ourselves. Ano nga ba yung mali sa akin? Ano nga ba yung dapat ginagawa ko na kay Lord, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin ginagawa? Kaya yung blessing na dapat nasa akin na, hindi ko pa rin makuha. I-surrender natin kay Lord lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon na nagiging hadlang para hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin. Nagdududa ka ba? Natatakot ka ba? May kasalanan ka bang nagawa? Lahat ng yan. Hindi mo kailangan sabihin sa iba, sabihin mo sa Diyos. Ihingi mo ng tawad. Magpakumbaba ka. Kasi hindi ka naman sinukuan ng Diyos. Hindi nagsisimula ang Diyos na isang bagay na hindi niya kayang tapusin. Kaya kung nagsimula siya sa buhay mo, kung gusto niyang mabago yung buhay mo, tatapusin niya yan hanggang dulo. Kasi ang Diyos hindi katulad ng tao na bumabali ng kanyang mga pangako. Kaya check natin yung sarili natin. Check natin yung puso natin. I-check natin lahat. Kasi baka yung blessing na binibigay ni Lord, one door away na lang. Baka yung isang bagay na hindi mo mabitawan, yun na lang pala yung hinihintay ni Lord na bitawan mo para i-bless ka niya. Para ibigay niya sa'yo yung panalangin mo. Para ibigay niya sa'yo yung pinapangarap mo. Baka yung isang yes mo kay Lord, yun na pala yung blessing na hinihintay ni Lord. Baka yung pagtitiwala na kailangan makita ni Lord, yun na pala yung magiging susi sa pintuan na hinihintay mo.
Baka yung pagsabi mo ng no sa taong to, yun naman yung magbukas ng tamang tao para sa sayo. Kaya kailangan natin maging still para marinig natin kung ano yung malinaw na instruction ni Lord. Huwag kang atat, huwag kang magmadali. Sa ibang tao nga, ilang oras tayo nag-uusap. Bakit kay Lord, ilang minuto lang, atat ka nang umalis? Kaya damin mo yung presensya ngayon ni Lord. Alamin mo kung ano yung sinasabi niya sa puso mo. Kasi kung nahihirapan ka maghintay, nahihirapan din si Lord na nakikita ka na sasaktan. Pero hindi ka niya pwedeng i-bless nang hindi ka marunong sumuko at makinig. Tandaan natin, si Lord ang tatay natin. At kahit gaano pa tayo katanda, meron tayong kailangang sundin dahil yun ang pinaka-the best para sa atin. Maaring meron kang pool ngayon, swimming pool ngayon na ayaw mong bitawan. Maaring yung sarili mo, maaring kaibigan mo, maaring ano pa mang mga bagay na meron ka. Pero tandaan mo na yung swimming pool na yan, napakaliit lang yan para sa karagatan na inihanda sa atin ng Diyos. Napakalawak ng karagatan, napakalalim ng karagatan. At ang daming kayamanan nun kumpara lang sa swimming pool. Kaya wag mong ipagpalit yung magandang plano ni Lord para lang sa planong naiisip mo ngayon. Huwag mo ipagpalit yung magandang buhay na ibinibigay sa iyo ni Lord para lang sa pansamantalang kaligayahan. Grabe. Ayaw ka na. Hingiin natin yung lakas ng loob kay Lord na bitawan yung mga dapat bitawan at gawin kung ano ang dapat gawin. Dahil kung gusto mo ng pagbabago, ikaw muna ang kailangang maging willing magbago at susunod na ang lahat. Dahil sabi nga sa Bible, walang sinumang tao ang nagkamali nung nagtiwala siya sa Panginoon. Kaya ngayon, araw na ito, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, tignan natin ulit ang ating mga sarili. At Lord, sabihin natin, Ama, okay na. Bibitawan ko na to. Gagawin ko na to. Tulungan mo kasi hindi ko kaya. Pero alam kong kaya mo. Woo! Lord! Taas ang ating mga kamay. Lahat ng gustong sumuko. Lahat ng gustong magpakumbaba. Lahat ng gustong lumuhod. Lahat ng may gustong bitawan. Lahat ng may gustong nakita sa sarili niya na kamalian. Pero ngayon gusto nang itama sa Panginoon. Kasi hindi pa huli ang lahat. Taas natin ating mga kamay bilang pagtanda ng ating pagpapakumbaba at pagsuko sa Kanya. Kasi hindi rin gusto ng Diyos na ipahiya ka. Kaya gusto niya ikaw muna yung sumuko. At huwag nang malaman pa ng iba. Kasi masakit din para sa Kanya ang makita kang nasasaktan. Kaya salamat, Lord. Salamat sa dakilang pagmamahal mo para sa aming lahat. Ngayon, God, yung self na ito ay matututong magpakumbaba sa iyo. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos. Naway narinig mo ang aming mga puso. Isang malakas na sigaw. Ama, Ikaw na po ang maghari at manguna sa aking puso at sa aking buhay. Nawa,
maging kalugod-lugod ang buhay kong ito sa'yo. Nang sa gayon, mayayakap kita at masasabing, sulit ang lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo. Sa iyong papuri, pagsamba, at pagluwalhati, isang masarap na salamat, Panginoon! Salamat sa pag-ibig mo. In Jesus' name we pray. Amen.